Good morning mga ka-lovely friendship. This is Jonah and you are watching the Kasambahay Story. Mega love shoutout nga po pala sa lahat ng ating mga subscribers dyan and sa lahat ng sumusuporta sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre, binabati ko po yung mga kasamahan kong nagtratrabaho dito sa gitnang silangan. Sa amang panig kayo ng Middle East naroroon. Most especially yung mga nagtratrabaho sa bahay. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Ayan, God bless po sa inyong lahat. If bago ka pa lang sa channel na to, huwag mo namang kalimutang i-subscribe ka, friendship. Samahan mo na rin ng like and share. Kalampagin mo yung kampana para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Ayan. So, sa mga videos natin, gusto kong pag-usapan yung mga kwentong kasambahay. Mga kwentong kasambahay na base rin sa ating personal experience, sa mga personal experience ng mga friends natin, na pwedeng kapulutan ng konting idea ng mga kababayan din natin na gustong magtrabaho at magtungo dito sa gitnang silangan. Ayan. So, if gusto mo ng ganitong mga video, samahan mo ako hanggang sa dulo ng video ko na to at tayo'y magmamaritesan. Maraming salamat po. So, ganap for today. Nagayak ko na yung alaga ko and wala na sila dito sa bahay. Nasa labas na sila. So, time for chika minute muna tayo mga ka-friendship. Yan. So, topic natin today mga ka-friendship. Alam nyo na ba itong end of service benefits? Yan, ESB, End of Service Benefit. So, sa mga baguhan na hindi pa alam kung ano ba itong End of Service Benefit, ito po yung binipisyo na maaari nating matanggap pagkaraan ng ilang taon na paninilbihan sa ating mga employer. So, meron nga bang End of Service Benefit para sa mga kasambahay? Sa palagay ninyo po? Yan. So, sa mga old-timer, for sure, alam nyo na po itong sinasabi nilang end of service benefit. Ayan. So, ang end of service benefit sa company ay magkaiba po sa end of service benefit ng mga household worker. Yan. So, entitled din po tayo, mga ka-friendship, tayong mga nagtratrabaho dito sa loob ng bahay ay entitled din po ng sinasabing ESB or End of Service Benefit. Okay. So, paano nga ba itong End of Service Benefits na ito? Ito po ay maaari nyong matanggap pagkaraan ng ilang years na paninilbihan sa employer. So, yung pag-uusapan po natin ngayon ay particular dito sa Saudi Arabia. Dahil pagkakaalam ko po, bawat bansa po dito sa gitnang silangan ay merong magkakaiba or merong pagkakaiba ang calculation ng ESB. So, halimbawa na lamang po sa Qatar, iba po ang ESB ng mga household worker nila compared dito sa Saudi Arabia. So, since nandito po tayo sa Saudi Arabia, mag-focus po muna tayo sa ESB ng mga kasambahay na nandito sa Saudi Arabia. Yan. So, magkano ba ang end of service na pwedeng matanggap ng isang kasambahay na nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia? Ayon po sa Ministry of Labor, Article 16, sa labor law din po nila, nakasaad po doon na ang isang kasambahay na nakapagtrabaho ng 4 na taon consecutive sa isang employer, siya po ay entitled na makakuha ng end of service benefit katumbas ng isang buwang sahod. Ayan po. So, every 4 years ng pagtatrabaho mo sa isang employer, entitled ka po ng katumbas na 1 month salary. Halimbawa po, for example, ikaw po ay sumasahod ng 2,500 kada buwan. So, ikaw ay nag-decide na mag-exit na
or mag for good at magpapaalam ka na sa iyong employer. Nakapagtapos ka ng 4 na taon. At sa ika-4 na taon mo sa iyong employer ay gusto mo nang mag-exit. So ito, makakatanggap ka ng another 2,500 na katumbas ng sahod mo. So halimbawa po, ikaw ay mag-exit na ng December. 4 years mo na. Sabihin natin 4 years and 1 month. Ayan. So, uuwi ka na ng December. So, yung salary mo ng December na 2,500, beside from 2,500, makakatanggap ka ng ESB mo na 2,500. So, bali, ang total na matatanggap mo dapat ay 5,000 real. So, biglang sulpot siya. Interesado din po siyang magpa-video. Ayan. So, December, halimbawa ikaw ay mag-exit na December. So, welcome po natin siya, yung isang character ng Kasambahay story. Ayan. 4 years consecutive. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na taon paninilbihan. Tuloy-tuloy yung 4 years na paninilbihan nyo sa iisang employer. Ayan. So, kayo po ay nag-decide na umuwi na ng December. Halimbawa po, December ay naka 4 years and 1 month na kayo. Yan. And ayaw nyo nang mag-extend sa kanila. Gusto nyo nang mag-for good. So, ang matatanggap mo ng December ay yung salary mo na 2,500. And beside from your salary, makakatanggap ka ng another 2,500. So, magkano ang total? Tatanggap ka ng 5,000 real na sahod and ESB. Yan po yung ibig sabihin ng end of service benefit. Ito ay right nating mga manggagawa na pwede nating i-claim sa ating mga employer after ng ilang taong paninilbihan sa kanila. So, eto na naman po tayo. Marami na naman po ang magsasabi na marami rin ang hindi susunod, marami rin ang hindi magbibigay niyan. So, ano po ba yung dapat natin gawin para maklaim po natin itong ESB natin? Since ito naman po ay regulated ng batas nila, nasa batas po mismo nila, wag po tayong matakot na ipaglaban kung ano yung karapatan natin. Lagi nating tatandaan na bilang manggagawa ay may mga karapatan po tayo. So, nasa sa atin din po yun kung ipaglalaban natin yung karapatan natin or hahayaan na lang natin. Huwag po kayong matakot magsalita sa inyong employer dahil ito po mismo ay nakasaad sa mismong batas nila. Hindi lamang po sa kontrata natin, kundi mismong sa batas ng Saudi Arabia ang nagsasabi na ang mga katulong ay entitled na magkaroon din ng end of service benefit after ng mahabang panahong paninilbihan sa iisang amo. Kaya wag po kayong matakot, wag po kayong mahiyang magsabi sa kanila. Anong dapat nyong gawin? So, bago bumili ng ticket yung amo mo, sabihin ninyo na pinakamainam na gawin ay mag-settle kayo sa polo. Doon kayo magpirmahan or mag-abutan ng mga ticket mo, mga exit visa mo. Much better talaga na doon mismo kayo sa labor office. Okay? Para naman, kung na-amnesia si employer at nakalimutan niyang ibigay ang end of service benefit mo, maaari mo tong ibulong sa labor officer. Dahil nga, karapatan mo ito, kailangan kunin mo. Minsan marami rin yung magsasabi na hindi, okay lang kasi marami naman akong natatanggap na sa amo ko. Okay, kung ganun yung kaisipan ninyo, hindi maganda kung katanggap-tanggap na sa inyo yon, yung marami naman na silang naibigay, binigyan kayo ng maraming alahas at ayaw na ninyong kunin pa or nahiya na kayong sabihin yung ESB ninyo at okay naman sa inyo, adi
kayo po yun kasi yun po yung kagustuhan ninyo, yung will ninyo. Okay na para sa inyo yung ganun. Pero para po sa akin, para ma-exercise natin itong right natin na ito, since nakasaad naman po sa batas nila, at para ma-aware din po itong mga employer, yung mga ibang employer, ay i-exercise natin, kunin natin yung mga binibigay na regalo, yung mga ibang regalo na binibigay sa atin, extra na yon. Okay lang yon kasi regalo naman nila yon, hadiya nila yon. Iba yung hadiya sa ESB mo. Okay? Yan po ay benepisyo na matatanggap ninyo mula sa inyong mga employer. Ito po yung sinasabi ko mga ka-friendship. Kailangan i-exercise natin kung ano yung karapatan natin. Para sa susunod, yung mga susunod na generation ay maging aware din yung mga employer at ibigay nila kung ano yung nararapat sa mga workers nila. Kasi kung tayo ngayon ay hinahayaan lang natin na hindi natin kunin kung ano yung karapatan natin, sa susunod na henerasyon, yung mga generation na susunod na mga kasambahay, for sure, maa-amnesia na rin yung mga employer. Gaya niyan, nakasanayan na nilang kunin ang mga passport sa mga unang mga naging kasambahay. So ngayon, anong nangyari? Parang nakaugalian na nila. So dapat ngayon pa lang, since alam naman natin na nasa batas nila yan, kailangan kunin natin dahil karapatan natin yun. Magkaiba po ang hadiah o regalo na binibigay sa inyo. Magkaiba ang regalo sa karapatan. I-claim mo yung karapatan mo at yung regalo ay kusang loob nilang binibigay yan sa inyo. Yan po. So, sana po ay may napulot kayong konting idea regarding po dito sa ating end of service benefits. Ayan. So, clear po yon. End of service benefit, makatanggap ka ng katumbas ng isang buwang sahod mo. Yan po yung end of service. After ng 4 na taon na paninilbihan sa iisang employer under ng kafala ni amo. Yan, employed ka sa isang employer mo, makakatanggap ka ng 1 month equivalent na salary mo. Yan. So, yun po. Importante po yan, no? Right mo yan, i-claim mo yan. Ayan, so mga ka-friendship, sana may napulot kayong konting idea ngayon sa ating kwentuhan. Naway, yung mga nasimulan natin maganda mga ka-friendship, ipagpatuloy lamang po ninyo. Lagi po kayong magdarasal, ano't ano pa man. Humingi po tayo ng gabay. At kung ano man po yung karapatan ninyo, lagi kong sinasabi, ipaglaban ninyo. Tayo po ay mga manggagawa, hindi po tayo alipin. Yan. Huwag naman po kayong makipag-away, sabihin sa mabuting paraan. Ayan. So, lahat ng bagay nakukuha sa magandang usapan. Huwag po kayong matakot na ipaglaban kung ano yung rights ninyo. Yan. Hanggang sa muli, this is Jonah and nagsabing ciao! Bye!